Okay, pag-uusapan natin to. Isang kwentong pampolitika na parang isang malaking pasabog sa balita tapos biglang nawala. Sa pagsusuring ito, aalamin natin ang mga detalye ng isang iskandalong idisenyo para manira pero sa huli, parang bumalik sa kanila ang lahat. Simulan natin dito sa linyang to mula sa source material. Kasi grabe no, ramdam mo agad yung drama. Parang isang palabas na talagang inihanda para sa isang malaking, maingay na pasabog. So sino ba yung nasa sentro ng lahat ng ito? Siya si Orly Regala Guteza. Pagkatapos niyang magsalita sa Senado, naglabas ng mga mabibigat na akusasyon. Bigla na lang siyang naglaho na parang bula. At ang tanong, bakit? Anong nangyari? Imagine ninyo, 2 araw lang, ganun kabilis. After ng lahat ng sinabi niya, wala na siya. Dito na mismo nagsimulang mag-unravel o gumuho yung buong kwento. Parang yung pagkawala niya, kasing bilis din ng paglabas niya sa entablado. Okay, so ngayon, gawin natin yung trabaho ng isang investigador. Himayin natin yung mga sinabi niya at ikumpara natin sa mga ebidensyang lumabas. Tingnan natin kung ano ba talaga ang totoo at kung ano ang, kata lang. Dito talaga natin makikita kung paano nabuwag yung testimonya niya isa-isa. Una, sabi niya may notarized affidavit siya. Pero anong lumabas? Yung notaryo mismo nagsabing hindi sa akin yan, peke yan. Pangalawa, nagbanggit siya ng 2 aide bilang security niya. Pero yung 2 tao na yun, nanumpa pa na hindi totoo yung sinabi niya. Pangatlo, yung kwento tungkol sa pag-deliver ng cash sa isang bahay sa McKinley. Nalaman na yung bahay na yun, bakante pala at nire-renovate. At ang pinakamatindi sa lahat, sabi niya, saksi siya para sa hustisya, pero nung pinapapunta na siya sa DOJ para patunayan yan, hindi siya sumupot. Sa bawat claim, may katapat na ebidensya na nagsasabing, teka muna, hindi yan totoo. At ayun, yan na siguro yung pinakamagandang summary. Yung buong narrative, yung buong kwento, parang paputok na mabilis sumindi pero mas mabilis pang namatay. Halatang halata na yung script hindi pinag-isipang mabuti. So, ang tanong na mas malaki pa dyan ay hindi lang kung ano ang nangyari, kundi bakit siya biglang nawala. Dito, maglalaro tayo ng detective. Tingnan natin yung mga posibleng dahilan sa likod ng biglaan niyang pagtatago. May 5 posibleng paliwanag dito. Una, posible bang nasa protective custody siya? Tinatago ng mga kakampi niya. O pangalawa, baka naman yung mga handler na mismo niya ang nagtago sa kanya para hindi na siya makross-examine at lalong mabisto. Pangatlo, pwede rin siya na mismo ang nagtago sa takot na makasuhan ng perjury. O pang-apat, baka may nanakot sa kanya para manahimik. At yung huli, baka naman isa itong timeout lang para makaisip sila ng bagong script. So sa lahat ng yan, ano yung pinaka-plausible? Ayon sa source material, mukhang kombinasyon to ng una at pangalawa. Tinawag siyang proteksyon, pero sa totoo lang, paraan ito para makontrol yung witness para masiguradong hindi na siya magsasalita ng labas sa script. Witness management, ika nga. Okay, let's zoom out for a bit. Tingnan natin yung mas malawak na epekto nito. Ano ba yung mga naging resulta? Yung mga panganib na nilikha ng palabas na ito. Hindi lang para sa witness, kundi para sa buong sistema. So may 2 klase ng pinsala dito. Sa legal na side, andyan yung mga posibleng kaso, perjury, falsification ng dokumento, at obstruction of justice. Pero yung mas malalim na pinsala, nasa political side. Kasi parang boomerang, bumalik sa kanila yung issue. At ang pinakamasama sa lahat, dahil sa mga ganitong palabas, nababawasan ng tiwala ng tao sa mga susunod na whistleblower na baka totoo na talaga ang sinasabi. Nadadamay sila. Kung seryoso talaga tayo sa paghahanap ng hustisya at hindi lang sa panonood ng political drama, may mga kailangang gawin. Ito yung parang to-do list para sa isang tunay na investigasyon. Para masabing investigasyon to at hindi basta-basta, ito yung mga tanong na dapat masagot. Una sa lahat, nasaan si Guteza? Trabaho ng DOJ na hanapin siya. Pangalawa, yung affidavit. Sino ba talaga ang gumawa at nag-facilitate ng peking dokumento na yan? Pangatlo, follow the money. Sino ang gumastos sa lahat ng ito? Sa hotel, sa transportasyon? At pang-apat, kailangan maging malinaw ang posisyon ng Marines. May kinalaman ba sila dito? Kung walang sagot sa mga to, palabas lang talaga. At dito napapasok yung tinatawag ng source na DDS trick. Isa raw itong formula o playbook. Step 1, gumawa ng witness.
Step 2, iparada sa Senado para sa maximum media coverage. Step 3, hayaang maging viral. At Step 4, bago pa lumabas ang mga butas sa kwento, itago na yung witness. Isang pattern na tila paulit-ulit na lang daw. At para i-summarize yung nangyari, ito yung isang linyang tumatak talaga. Nang pumalpak yung script, yung mga taong nasa likod nito, hindi sila ang nanagot. Ang ginawa nila, mabilis nilang itinago yung pyesa nila bago pa sila madamay. At dito tayo magtatapos sa isang tanong na iiwan ko sa inyo. Kung gusto talaga natin ng totoong hustisya, baka panahon na para itigil yung panunood at pagpalakpak sa mga artista sa entablado at simulang alamin kung sino ba talaga yung mga direktor na nasa likod ng buong palabas na to. Ano sa tingin nyo?